First Lady Liza to VP Sara, you crossed the line. Crossed the line daw, sabi ni VP. Ni FL. According to First Lady Liza, she was hurt because she knew President Marcos would do everything to protect Vice President Duterte. Ito yung kagabi, yung sa teaser. The First Lady said she'll continue giving Vice President the cold shoulder until she apologizes. Ayun yung sinabi. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Anyway, panoorin natin. Tinawanan lang ni First Lady Liza Araneta Marcos ang balitang umano'y plano niyang pagpasok sa politika. Ito pa pala. Inamin rin ito na mayroon siyang sama ng loob kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Joan Nano. My favorite is, I'm doing Love for All because I'm going to run for Senate. Sabi ko, pati ba naman yan, nilagyan ng... Sa isang eksklusibong panayam kay First Lady Liza Marcos, isa-isa niyang sinagot ang mga isyu na iniuugnay sa kanya bilang asawa ng Pangulo. Kabilang sa mga natanong sa kanya ang hinggil sa umano'y plano niyang tumakbo sa pagkasenador. Sinasabing front lamang ang medical outreach program na Love for All project ng First Lady para sa kanyang plano na kumandidato sa isang government position. Okay. Sa interview, binanggit ng First Lady na matagal nang nababalita ang kanyang pagpasok sa politika. Sa katunayan, noong naninirahan pa ang kanilang pamilya sa Ilocos Norte, marami na umano ang nagsasabi na tatakbo siya sa isang local position sa kanilang lugar. Kasi I teach election law. Alam mo kayo, hindi ako registered voter. Pag-isip naman kayo ng konti, di ba? That's good. Extend. Basic! Hindi ba? Is it not public information? Ako ngayon ko lang narinig to eh. Hindi ko alam na hindi siya registered voter. Is it not public information? Oo, baka sila alam nila. Yung mga hindi ko alam kung alam nila eh. Pero ako, hindi ko alam. Pero bago tayo pumunta dyan, as usual, mag-shoutout muna tayo sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala na inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app. Kumuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din. At kapag ginamit nyo ay promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, may makakuha pa yung karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Is it not public information? Kasi, well, kung hindi siya public information, well, so all of us, ngayon lang natin alam. Pero kung sila, alam nila, kahit at the back of their minds, alam nila, eh parang katangahan nga naman yun. Paano makakatakbo kung hindi ka registered voter? O sabihin nila, madali lang naman magpa-register, ganyan. Well, again, before you can register, meron ka pang mga requirements. Kailangan resident ka ng ganito, you're a Filipino citizen, etc. So, kaya, well, now, I have other questions. Is she a Filipino citizen? We don't know. She registered before BBM's election. Did she? Kasi kakasabi lang niya, di raw siya registered voter. So, I don't know. Siya mismo nagsabi, hindi ko alam. And your brain just a little bit. If I'm not a registered voter, how can I run in either? So this one's chicken feed. Natanong rin ng First Lady sa kanyang reaksyon hinggil sa naging pahayag ni dating biliran Representative Glenn Chong na nais niyang sampalin ng unang ginap. Ginawa ni Chong ang pagbabanta sa isang rally sa Maynila noong Marso. My first reaction was, you're an officer of the court. And then he says, we cheated. Pero nandun siya nung counting. So he was part of our election team. So what to say that we cheated? Samantala, inamin din O nga naman, it doesn't make sense. It doesn't make sense. I mean, again, alam nyo, kilala nyo ako, you know what I feel about Lisa, but yung sinasabi ni Glenn Chong doesn't make sense. I mean, if I will take, kung papainggan ko yung sinasabi ni attorney, hook, line, and sinker, wala na kayo ibang iisipin, yun lang. Yun din ang iisipin ko. Kung nandun ka sa bilangan, paano mo sabihin ng daya? Nandun ka sa bilangan eh. Di ba, nandun ka sa bilangan eh. Paano ka ng daya? Paano mo nasabi ng daya? Actually, marami ng mga lawyers sa kabilang partido na medyo nagiging questionable na yung kanilang pagiging abogado because of how they're acting. Hindi naman lahat. May mga mangilan-ngilan.
Mangilan-ngilan lang. Mabibilang ko sa dalawang daliri ko. Dalawang daliri lang talaga. Kasi dalawa lang yung nakita ko. Mabibilang ko sa dalawang kamay ko. Ni First Lady Lisa Marcos sa interview na may sama siya ng loob kay Vice President Sara Duterte. Sinabi nito na nasaktan siya nang tumawa umano ang Vice Presidente nang tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang presidente. Ayon kay First Okay, hindi ko alam kung tumawa talaga. Siguro merong clip or merong, I don't know, hindi ko alam. Baka merong clip. May clip ba no na tumawa talaga si VP? And actually, para sa akin, mga kotsero, regardless of whether tumawa siya or hindi, mga kotsero, she should not have been there. Number one, bakit? Number one, sinasabi mo na ikaw ay kaalyado ng presidente. Number one. Number two, sinasabi mo na ikaw ay kasama ng Uniteam. Number two. Number three, alam mo na yung rally na yan will be a criticism of the present administration. Common sense will tell you na you should not be there. Or decency na lang, di ba? Parang yung decency na lang, yung pagiging pagiging makatao ba? Pagiging makatao. So kung gusto mong maging labanan ng administration, i-declare mo na lalabang ka. Declare mo. Kung kakampi ka ng administration, i-declare mo na kakampi ka and don't do stuff like this. Pupunta ka doon sa Maisog, pupunta ka doon sa SMNI, pupunta ka kung saan. What the heck? Lady Lisa Marcos, sumama ang kanyang loob dahil alam niyang gagawin ng kanyang asawa ang lahat para protektahan si VP Sara. For me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You run together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Mm-hmm. Tama ba yan? Mm-hmm. Even Lenny never did that bad shot na yun sa akin. Yeah, unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Sa ngayon, wala pang komento si VP Sara higit sa mga naging pahayag ng First Lady. Joanna Ano, UNTV News and Rescue. Ito yung background. Ito yung background ng pag-uusapan natin today. See, intro pa lang yun. Ang haba ng intro natin. Ito yung background ng pag-uusapan natin. Ito talaga yung topic. Alam ko, mabubuisit na naman kayo, pero ito kasi talaga yung topic, guys. Tiisin nyo na lang. Ito kasi yung topic. Yung sinabi ni attorney Harry Roque. Say whatever you want about PBBM. Say whatever you want about Attorney Lisa and whatever. But to impute something na ganito, yung sasabihin niya, to imply something na ganito kamalisyoso, this is, again, borrowing from Attorney Lisa's words or dictionary. This is crossing the line way further. Panoorin natin. Siguro naman ikay taga ibang planeta kung hindi mo pa nakikita ang TikTok ni First Lady Lisa Araneta Marcos na nagsasabi, bad shot sa akin yung VP Sara na yan. Mantakin mo, pupunta ng rally, tatawagin yung presidente mo na bangag, tapos tatawa-tawa. So yan po ang deklarasyon ni Lisa Marcos kanina, no? Doon sa kanyang teaser interview kay Anthony Taberna. Siyempre po, declaration of war na yan. Bad shot siya sa akin. Okay? Ang sabi again, niya, mga kojero, again, who cares? Who cares, di ba? Yung mga DDS, kayong partido nyo, you have declared war against the administration since January. Actually, since last year pa. Pero hindi nagre-react ang administration sa inyo. But you have declared war against them for the longest time. Tapos ngayon, biglang pa-victim kayo? Since I was always kind to her, and sabi nga niya, the president is always protective of her. Well, ako po yung kasama ng kampanya. Kaya nga po, alam ko na kampanya pa lang, bad blood na po si Lisa Araneta Marcos kay VP Sara. Sa katunayan, kumpirmado po itong kwentong ito, ha?
kampanya pa lang, itong si Lisa Araneta Marcos, mahilig uminom, kapag nalalasing, nagte-text kung ano-anong tinetext. Pero minsan, nagkakamali siya ng pinagte-textan. Meron siyang itinext na isang video na kumakanta si Inday Sara Duterte, pinadala niya. Akala niya pinadala niya sa isang amiga niya. Pero, ang totoo, napadala niya kay VP Sara. Ang sabi ni Lisa Araneta Marcos, kita mo to kung ano-anong ginagawa. Yun po isang video na kumakanta si VP Sara. Hindi ko alam kung alam ni Madam First Lady na napadala niya yan kay VP Sara mismo. Pero kumpirmado po yung kwentong yan. Na-receive po yan ni VP Sara. Sino nag-confirm? Si VP Sara? Confirmed daw yan. Confirmed. So, ibig sabihin, either nanggaling kay VP Sara yung kwento or VP Sara can corroborate the story. Sana mag-comment din si VP Sara tungkol dyan, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga Kojero, marami silang naikwento sa akin na wini-wish ko na hindi nila ituloy. Tinuloy nila eh. Talaga na alam yan. Kasabayan nung unang-unang lumabas yung issue ng nagda-drugs daw yung first couple. Yung unang-unang issue pa, matagal na yan. Matagal na. Pero tumawag siya sa akin, madaling araw. Mga 12:30 or 1 o'clock. Kasi hindi pa ako masyado nagla-live stream nun dahil bagong pasok ako sa law school eh. So, gulo-gulo pa yung schedule ko. Mga 12:30 or 1 o'clock. Tapos, kinuwento niya yan. Eksakto kung ano yung kwento ni Attorney Harry. Ako naman parang, okay, sige, hindi ko naman alam yan. Hindi ko ma-verify yan eh. So, talaga ba? Oh, grabe. Nasakyan ko na lang siya, di ba? Kukwento eh. Pero ang source daw niya ay isa sa mga close ni VP Sara. Isa sa mga taong, as in, hindi ito yung close na by proximity lang malapit. As in, tight sila ni VP Sara. So, kaya siguro sinasabi ni Attorney Harry na confirmed or verified or validated yung information. But hindi ko alam bakit big deal yun. Mas interesado ako sa mga susunod niyang sasabihin. Now, ito naman, hindi na ito kumpirmado. Kaya naman pala, may mga kasunduan, gaya ng mga appointments na dapat gagawin ni VP Sara. Hindi po ito kumpirmado pero narinig ko lang na hindi na pinatuloy ni VP Sara. Kasi nga, nakita niya na bad blood pala sa kanya yung First Lady. So, chismis. Linawin ko lang po. So, chismis. So, wait. Anong connection ni FL sa appointments? Baka naglalagay lang uli ng mali siya. Tuloy natin. Hindi lang po ngayon nagdeklara ng gera si Lisa Araneta Marcos, panahon pa po ng eleksyon, ginigera na niya si VP Sara. Meron pong elemento yan ng selos. Yan. Una, tanggapin po natin. Saksakan naman ang ganda ni VP Sara kumpara kay First Lady, no? Tapos, ang problema dito kay PBBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-touch. Ako, kahit gano'n kong kalapit kay VP Sara, gwardyado. In fact, handshake lang. No? Kung mayroong mga besong pagkakataon, she will have to offer the beso. Pero talagang strict ako talaga dyan. Kasi stricto yan si VP Sara. Pero napansin ko ng eleksyon, touchy-touchy itong si PBBM. Siguro, ganun lang talaga siya, walang mali siya. I can give him that. Pero syempre, sa mata ng isang asawa, ayaw niya yan na touchy-touchy siya sa ibang babae. At tingin ko, nakikita ko sa mga mata niya, no eleksyon pa lang, na talaga mainit talaga ang mata niya kay VP Sara. Tingin ko, yung selos, may kinalaman na rin yan. Kaya naman tumakbo ng Vice President. Really? Dito kayo mag-i-ending? Gagawa na naman kayo ng bagong chismis? Una, pinalabas nyo na manyaki si PBBM. Number 1. Number 2, pinalabas nyo rin na number 1, manyaka si PBBM at number 2, siya ay nag-cheat kay FL. Sana pinag-iisipan nyo muna yung mga binabato nyo salita. Kasi, pag nagbato kayo ng salita, sigurado ako babalik sa inyo yan. Dilagyan ng mali siya eh. Ngayon, pag touchy-touchy daw, yan, touchy-touchy.
Ah. Mayroon daw elemento ng selos. Huwag na natin pag-usapan yung looks. Kasi alam niyo mga Ochero, as far as looks are concerned, number one, medyo may edad na rin si Lisa. So, huwag natin pag-usapan. Tsaka mababaw na usapan yun. Huwag na natin pag-usapan yun. Dito ako titutok sa elemento ng selos. Una, ang problema kay BBM, touchy-touchy, mahilig mag-touch-chat, touch-touch. Seriously, ito yung pambabato nyo, mahilig mag-touch-touch. Eh, lahat naman ng tao, hinahawakan yan. Parang, akala ko ba kasama ka nung campaign, Attorney Harry Roque? Akala ko kasama ka nung campaign. Kung kasama ka nung campaign, alam mo na kahit sino, yayakap sa kanya, hahalik sa kanya, kung ano-ano ang gagawin kay PBB. Minsan nga, may mga tao pang siraulo, babaliin yung braso. Tapos talaga nyo ng mali siya yan? Yung pang mahilig mag-touch-touch? Grabe naman kayo. Hindi yan katulad ng amo nyo, ng presidente nyo, na nagmamakaawang halikan niya ang ibang babae. Na kahit saan siya pumunta, eh meron siyang isang OFW na hahalikan. Kahit ayaw siyang hawakan. Gilan ako. Feeling rockstar. Hindi siya katulad no na feeling rockstar. Papaupuin sa sa bato? Sa binte. Aamoy-amuyin, hahalik-halikan. Aba. Baka kasi nasanay kayo kay Digong. Yun talaga, mahilig mag-touch yun. Mahilig pa mag-kiss-kiss yun. Hindi pa, buti nga kung beso-beso lang. Kaso hindi, humahalik sa labi. Tapos talaga nyo ng mali siya. So, ang gusto nyo mangyari para para magmukhang spiteful wife lang si Lisa, kaya sabihin nyo, hindi, nagseselos lang siya, matagal na. Matagal na kasi siya nagseselos. Alam mo, Apo, alam mo yan na mahal kita. Mahal daw niya si BBM. Ay, grabe si BP. May asawang tao na yan eh. I love you pa? Ano ba naman yan? May asawang tao? Grabe naman. I love youhan mo? May asawang tao? Grabe siya. BP, ano ka ba? Kaya ka pinagseselosan eh. May asawa ka rin naman. Tapos papatol ka pa mag-I love you ka pa sa iba? Grabe ka naman. Oh. You want to play that game, di ba? Want to play that game? Lagyan natin ng mali siya, lahat ng ginagawa, lahat ng sinasabi. Lagyan natin ng mali siya lahat. Oh. I love you. Alam mo, Apo. Alam mo, mahal na mahal kita. Di ba? Ganon yung dating ng kwento ni Attorney Harry. Gantong-ganto yung dating. Di ba? It's ridiculous. It's ridiculous. Oh. BP Sara, ipinaabot ang pagmamahal kay PBBM. Ay, grabe naman. Jowa ng taon. Ganun kapangit. Ang pangit. Oh, 'di ba? Problemado ka na, attorney. Mukhang problemado ka na. Pahinga ka muna. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata. Pahinga muna. Presidente si Inday Sara dahil kinonbinsya ni Amy Marcos. At mukhang totoo yung naririnig nating kwento na bad blood talaga si Lisa Araneta Marcos at si Senator Amy Marcos. Yung tinanong ko naman si Senator Amy Marcos kung totoo to, sabi niya hindi. Ewan ko, baka siya ayaw na sa akin. Pero ako pa nagsabi sa kapatid ko, pakasalan na niya yan. Sabi ko, bakit mo sinabi pakasalan na yan? Eh kasi naman gagala-gala siya.
Tapos cargo pa siya kapag hindi siya nag-asawa. No? Pero syempre, hindi natin alam kung bad blood si Lisa Araneta Marcos kay Amy. Pero ang teorya ko, bad blood. Nung nakita niya na very close itong si... Siyempre, sasabihin mo, bad blood. Eh, kaibigan mo na si Amy ngayon eh. Siyempre, sasabihin mo, bad blood. Sinabi na nga nung babae, I mean, hindi ko kinakampihan si Amy, pero sinabi na nga niya eh. Ewan ko, wala naman akong hindi naman, sa side daw niya, hindi naman. If I'm not mistaken, sa interview, sinabi rin naman ni FL na I know my boundaries. Tama? Di ba yun na sinabi niya? I know my boundaries. So, ibig sabihin, sabihin na natin kung hindi magkasundo, may bad blood yung dalawa, but alam nila yung dapat nilang gawin. Tapos nalagyan niyo ng mali siya. Baka nakakalimutan nyo. In-laws yun. When all is said and done, pagtapos na ang mga pamumulitika nyong lahat, nakikita yan sa mga reunion, nakikita yan sa mga birthday, nakikita yan sa mga kung ano-anong events, Christmas, New Year. Nakikita yung mga yan. Tapos gagawa nyo na intriga. Outlaw, outcast. Feeling ko nagkamali lang ng doon ng statement si Lisa. Baka ibig niya sabihin outcast. Ibig sabihin hindi siya feeling ko lang naman. Baka nagkamali lang siya. Baka maybe she meant outlaw, but pag outlaw kasi ibig sabihin na parang criminal eh. Diba pag outlaw parang criminal. So I think she meant to say outcast. Sabihin hindi siya belong. Anyway. Si Senator Amy Marcos kay Vice President Sara Duterte ay talagang markado na from the very beginning si VP Sara. Nagpa-interview siya para sabihin bad shot siya kay VP Sara. Ang tanong, ano naman ngayon? Sino ka ba? Di ba? Ikaw ay asawa ng presidente. Wala ka namang mandato galing sa taong bayan. Bakit kinakailangan suyuin ka ng pangalawang pinakamataas na opisyalis ng bayan na mas mataas pa nga ang mandato na binigay ng taong bayan sa kanya kung ikukumpara sa presidente? Hindi ba totoo na si VP Sara pa ang nagbigay para kaya esposo ay maging presidente? Lahat ng survey ng mga panahon na yun nagpapakita na kung tumakbo si VP Sara sa presidente, runaway winner siya. Ang strategiya pa ni Amy Marcos, mas solid ang norte, mas solid ang south. Nag-work. Kasi nga, basta solid ang norte, solid ang south, panalo. At syempre, pag sinabi natin south, hindi lang naman Mindanao yan. Kasama yan yung Cebuano-speaking areas. So, ang hindi lang malakas ang Duterte, syempre yung mga Ilonggo-speaking areas. Pero lahat yan, kasama na ang Waray area, ang binigay ng Duterte sa Marcos, lahat yung Cebuano-speaking Visayas areas at Mindanao. Ang binigay ng Marcos, solid north. Ang talagang pinaglabanan, Central Luzon, Metro Manila, and Southern Tagalog. Not even Central Luzon. Talagang kireni. Hindi pinaglabanan ng Central Luzon. Ang nilabanan ay Southern Luzon tsaka Visayas. Hindi Central Luzon kasi magkakapatid yan. Ilocos, Cagayan, tapos Central Luzon, yung lugar ng Tarlac, Pampanga, etc. Aurora. Magkakapatid yang mga yan. Ang dami-daming Ilocano sa Pampanga eh. Sa Pangasinan, dami-daming Ilocano. Nagko-cross nga ng boundaries ang mga yan eh. Nagte-trade kasi yan. So hindi hindi labanan yan. Hindi labanan ng dyan. Napuwersa pa nga si GMA, di ba? Ayaw niya talaga kay PBBM pero napuwersa siya na mag-BBM dahil kay Sara. So kung hindi naman, kasi sabi ni Attorney Harry Roque, sino ka ba? Okay, so kung hindi pala importante opinion niya sa inyo, ba't kayo nag-react? Sino ka ba? Ayun kasi sa kanila nang galing eh. Sino ka ba? Hindi ka man elected, etc. Exactly. Precisely. Kaya nga ako, hindi ako nagko-comment kay FL eh. Kailan nyo ako nakita nag-comment kay FL? Kailan nyo ako nakita ang kinontent si FL maliban dito sa 2 araw na to kung saan nag-viral siya? Hindi ko siya kino-content. Bakit? Because she is not an elected official. Whatever she does, as long as it is within the bounds of the Constitution and it is with the bounds of our laws and statutes
walang problema. Hindi ko nga siya kinukontent kasi nga, hindi siya relevant. Tapos ngayon, nag-comment lang siya tungkol kay Sarah, biglang nanggagalaiti kayong lahat. So what? Sabi nyo, so what? Nung ngayon? Okay. Precisely the question. Nung ngayon? Kung mag-comment siya ng gano'n, gusto siyang interviewin, she's the first lady. Gusto siyang interviewin nung Tunying, di, bahala sila, buhay nila yan. Ba't kayo nagre-react? Ba't kayo affected? Yung tao nga, na pinagsabihan na bad shot siya sa akin, hindi siya nagre-react. Bawal ba siya makaramdam na mainis sa ibang tao? Hindi naman siguro bawal yun, no? Kayo nga, naiinis kayo kay PBBM, wala naman siyang kasalanan sa inyo. Sinisiraan nyo si PBBM, wala naman siyang kasalanan sa inyo. Diba? Kung hindi pala importante ang opinion niya, bakit niya pinapansin? Tapos parang ang pinapalabas pa nila, bakit daw kailangan lumuhod ni VP kay FL? May sinabi bang ganun? Parang wala yata akong narinig na ganun. Kasi alam nyo, ang pagkakaintindi ko dun sa balita, again, mga kutsar, hindi ko napanood yung video. Pero pagkakaintindi ko sa balita, ito. Si FL, pinagtatanggol lang niya yung asawa niya. Which is what I said yesterday. And which is within the rights of a wife to protect and defend the person that, she said, I do for the rest of her life. Hindi ka ba nakakaranas sa pinagtatanggol lang mahal mo sa buhay, attorney? Kasi, kapag may gumanyan sa asawa ko, wala tayong makikitang bukas. Pareho. Ganyanin mo yung asawa ko, may pupuntahan ka. Ako pa lang may pupuntahan. Pupunta ako sa'yo. Pag may gumanyan sa asawa ko, sigurado yan, misis ko. Misis ko, mukha lang mabait yan, pero mataray yan. Mas mataray sa akin yan. mas yan. Mas aggressive sa akin yan. Pero smile-smile yan, tawa-tawa yan, pero mas aggressive sa akin yan. Mabait lang yan. Ganun kasi. Kapag may mahal ka, pagtatanggol ka, paglalaban mo rin. Kasi, mahal ka eh. Baka hindi ka pa kasi naka-experience noon, attorney. Sana may experience mo din. Sana may experience mo din for your own benefit. Kasi ang sarap ng feeling na merong nagtatanggol sa'yo. Promise. Ang sarap ng feeling. So try, minsan, siguro kung hinahanap-hanap mo din, ikaw nga, pinagtanggol mo yung asawa mo nung tinanggal sa PhilHealth eh. Diba? May pa-post ka, pinupuri-puri mo yung misis mo. Ganun kasi talaga yun. That's how it works. So, sana, again, mga kutsar, you know how I feel about Lisa Marcos. Alam niyo yan. Pero wag naman natin ang kunin sa kanya yung bagay na within her purview of doing. Karapatan niya yun eh. Karapatan niya ipagtanggol yung asawa niya. Ngayon, kung tinamaan si VP Sara, dahil galit siya, it's between them. Sa kanila na lang yun. Pag-usapan nila. It's for us to what? To watch and observe. Ano ba mangyayari pagkatapos, di ba? Pero to insinuate, ang pangit kasi dito, mga kotsero, in-insinuate nyo pa na, hindi kasi nambababae kasi si touchy kasi masyado eh. Kaya galit agad kay Bibi. May pagtanggol nyo lang talaga si Sara eh. Umalma kasi kayo. Ay, may tuloy natin. Traditionally, ang Southern Tagalog at saka Metro Manila, hindi talaga boboto sa Marcos yan. Nadala talaga yan ng Duterte. Dahil ang Duterte, kahit sabihin nila, ang Manila ay hotbed ng oposisyon, landslide si Duterte dyan. Pati pa noong 2016. So nadala siya ng Duterte sa Metro Manila, nadala siya ng Duterte sa Southern Tagalog Region. Dahil ang Batangas, ang Laguna,
traditional naman po yan, bumoboto sa oposisyon. Pero bumoto sila kay Duterte. Really? Teka nga, tignan ko kayong heat map ng 2016. Well, admittedly, malakas talaga si Robredo dyan. Visayas region. Noong 2016, wala talaga tayong magagawa dyan. Visayas region talaga yan. Palawan, it's a given. Actually, Mindanao, Davao nga, yun. So, parang hindi ako maniwala doon sa Manila. Yan, Manila. Parang pero 2016 pa yan. I mean, it's irrelevant already. It's not even supposed to be discussed anymore. Kaya, anyway. Nilagay ko lang yan dyan kasi na-mention. Okay, wait. Dala ni BP Sara si PBBM. Hindi ba na dahil meron ka dapat tanawin na utang na loob? Ay, wait. Mamaya na yan. So, election yung pangalawa. So, yung una, nagsiselos daw si FL. Pangalawa, utang na loob daw ng mga Marcos sa mga Duterte. Dapat. Ganun. Okay, sige. Election kasi, ginawa nilang reference na naman yung election eh. Balikan natin to. 31% of Filipinos support Marcos, 20% back Duterte. Need I say more? Parang hindi na, no? Parang hindi na kailangan paliwanag pa yan. Pero kasi lagi nilang sinasabi to. Narinig ko rin to sa mga ibang Duterte Balahura supporters. Kasi, ang argumento nila ganito. 31 million daw ang boto ni PBBM, 31.6. Kay VP Sara daw, ang official count is 32.2. So, there's a discrepancy of around 800,000 votes. More or less 800,000 votes. So, ang conclusion nila, ganito. Dahil 31 million daw kay PBBM at mas marami yung kay VP Sara, lahat daw ng bumoto kay PBBM, bumoto rin kay VP Sara. That's a possibility. Pwede, but that is a false dichotomy. What if hindi? Yun yung false dichotomy doon. Hindi pwedeng either or lang yan. Let's say, 31 million, tapos, ibig sabihin, lahat ng 31.6 na yan, sila rin ang bumoto kay VP Sara? Hindi naman siguro. Para pag iba-ibang pangalan. Kasi alam nyo mga kotsero, again, that's a false dichotomy. Sabihin na natin, yung 31 million na yan, 15 million or 16, o sabihin natin 20 million kay PBBM. 20 million dyan. Bakit? Kasi historically, 2016, 14 million si PBBM yung boto niya. Tapos 2019, si Amy ang boto niya around 16 million. So more or less, nasa 15 to 16 million ang mga solid na boboto sa Marcoses. Sama mo na yun dito. 15 to 16 million. Ngayon, yung 15 to 16 million na yan, sabihin natin, loyal sa Marcos eh. So, bumoto rin kay Sara. Kasi uniteam. Eh. So, let's say may 16 million kang loyalist dyan, may 16 million kang loyalist dito. Walang problema, okay lang yun. What does that mean? Ibig sabihin, ilan na lang ang pupunuin mo? 16 million plus an additional, what? 14 million, tama ba? 14 or 16 million. Kaya kay Sara, additional 16. Dito 15. Saan mo ngayon huhugutin yun? Saan mo ngayon huhugutin yung additional 15 or 16? Titingnan mo ngayon yung mga iba mong factors. For example, ang DDS hinila ni Mocha kay Isko. So most probably, may mga botante si Sara na galing kay Isko. Meron din Rosa. Nabaltaan niyo ba yung Rosa? Robredo Sara. Ano ebidensya natin na merong Robredo Sara? Papakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung boto ni Lenny, 15 million. Boto ni Lenny. 15 million kay Lenny. Ngayon, mga kotsero, you would think na dapat yung kay Kiko Pangilinan, is more or less around 14 to 15 million. Kung solid yung vote, kung vote straight sila,
mga 14, 15 million din siya. More or less. More or less. Tingnan nyo yung kay Pangilinan. 9 million. Ano ibig sabihin yan? Di nahati yung boto nito. Baka merong mga Kiko Pangilinan, mga Rosa o mga Robredo na bumoto kay Sara. Meron ding bumoto kay Tito Soto, most probably. And don't forget mga kotsero, meron ka pang Willie Ong. Nahati pa nga yung boto eh. May Willie Ong pa eh. So, ilan ang kulang niya? 9 million. Tapos, kay Robredo, 15 million, around 6 million. O dito pa lang, may makuhugot ka na eh. Na 800,000, 600,000 eh. So, yun yung ibig ko sabihin mga kotsero na it is a false dichotomy. Hindi mo pwedeng sabihin na lahat ng bumoto kay PBBM ay bumoto din kay VP Sara. Kasi halo yan. Hindi naman, masasabi nyo lang yan kapag ang sistema ng eleksyon natin ay kung sino yung presidente, matik, kung sino yung VP niya, siya na rin yung iboboto mo. Tandem. At hindi nyo rin pwedeng sabihin na si PBBM walang boto. Kasi historically, ang mga Marcos merong 15 to 16 million na boto. Ang biggest chunk, ang pinakamalaking chunk ng nagpanalo kay PBBM at kay VP Sara is not the DDS. It's not even the loyalists. It is the neutral. Yung mga neutral. Neutral ang nagpanalo. Huwag kayong mag-claim. Kayo, mga DDS, huwag kayong mag-claim dahil 20% lang kayo. Nung panahon ng eleksyon sa survey, sabihin nating malaki si VP Sara, but again, it includes yung mga boto ng mga dilawan. Kasi may mga dilawan na ang gusto nila si Sara. Dilawan yun. Hindi DDS yun. At saka ito pa. Kung talagang ang nagpanalo kay PBBM ay yung pag-atras ni Sara Duterte bilang sa pagtakbo bilang presidente, bakit hindi nyo na ipanalo si Mocha? Ito talaga yung reference ko eh. Ito talaga yung reference ko pagdating sa usapin ng nagpapanalo. Bakit? Kasi kung talagang DDS ka, kung totoong 16 million ang DDS, ba't di nyo na ipanalo si Mocha? Ilan lang boto nakuha niya? 116,000. Partida may 5.5 million siyang followers sa Facebook. Huwag kayo mag-angas. Wala kayong numero. Nagyayabang kayo. 2016 lang umusbong yung DDS nyo. Ayabang nyo. Si Mocha nga, hindi nyo na ipanalo eh. Tapos magkiklaim kayo na kayo nagpanalo kay PBBM. Hindi nyo nga mapuno yung Tagum. Hindi nyo mapuno yung Davao. Hindi nyo mapuno yung Cebu. Tapos magkiklaim kayo na kayo nagpanalo kay PBBM. Tigas naman ng Fez. si Attorney Harry Roque nga, ikaw nga mismo, hindi ka na ipanalo ng DDS. Partida ako, bumoto pa ako kay Harry Roque. Binoto ko sila lahat, yung mga abogado. Lahat sila. Gibo, Attorney Gadon, Sal Panelo, tsaka Attorney Harry. Wala na si Marcoleta nung panahon na yun, kaya wala ako. Binoto ko silang 4. DDS ba ako? Hindi. Excuse me. Hindi nga kayo na ipanalo eh. Ng DDS, sasabihin nyo, ipapanalo kayo ng mga DDS. Pinanalo nyo si PBBM. Ang tigas! Para tuloy-tuloy na ako. Hope na hindi dapat sa iyo nanggagaling ang mga maanghang na salita laban kay VP Sara. Let me remind FL, ayaw ni Presidente Digong kay PBBM dahil siya ay weak leader at dati pa po sinasabi ni Presidente talagang drugista ang PBBM. Kaya nga galit na galit si Presidente Digong kay Inday Sara at sa akin dahil ako lang naman yung nag-iisa sumunod kay Inday Sara. Nung kami po ay sumali sa unit team. So ganyan po naging sitwasyon. Hoy, hindi lang ikaw
ang supporter ni Digong na nag-Uniteam. Si Robin Padilla tsaka si Sal Panelo, magkakasama kayo. Nakiride kayo sa Uniteam bus. Bakit siya magagalit? Di ba nga, sinuway na nga nung VP natin ang kanyang sariling ama. So, hindi dapat siya naghinanakit. Ano ngayon, First Lady? Pinapahagwatig mo ba sa iyong deklarasyon ngayon? Miski hindi ikaw ang halal ng bahayan, ikaw ngayon ang nagpapatakbo ng gobyerno. Kasi yan naman talaga ang duda ng marami. Ikaw na walang mandato, ang nag-a-appoint ng mga tao sa gobyerno. Ikaw, kahit walang mandato, ang nagdidikta ng mga pulisiya. Kasama na yan yung desisyon na tanggalan ng pondo si BP Sara dahil, aminin o hindi, dati mo pa siya kinabubusitan. Huwag po sanang ganyan. In the same way na you want your husband respected as the highest official of the land, may karapatan din na marespeto ang pangalawang pinakamataas na opisyalis sa ating bayan. Magpa-drug test anytime nang malinaw ang pangalan ng inyong asawa. Kalat-kalat si Harry Roque, no? Kasi may mga ugong-ugong na hindi lang po nag-iisa sa pamilya ninyo ang bangag. Kalat-kalat. Babalik ko lang yung sinabi ni Harry Roque. Ang presidente ay halal ng bayan. Kung gusto magpa-drug test ni presidente, gagawin niya pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Yan ang sagot dyan sa sinasabi mo ngayon, Attorney Harry. Back to you, Attorney Harry. Tsaka, Attorney Harry Roque. Dito kayo talo eh. Alam niyo kung bakit. Attorney Harry, papakita ko sa inyo to. This is the latest 2023 yata if I'm not mistaken. Wait. 2023 nga. November 24 to December 24, 2023. Na survey. Ano sabi sa survey? Over 80% of Filipinos who voted for President Bongbong Marcos express no regrets about their choice. So, tama ang numero. Kayo lang yung 20. Kayo nga yung 20%. Nagmamatch, mga kautsero. Magkaibang survey company to, ha? Magkaibang survey company yan. 80% of Filipinos who voted for President Bongbong Marcos express no regrets. Ibig sabihin, ay happy kami kay PBBM. Baka kayo hindi. Sino yung 20%? Sino ba yung 20% na yan? 20% back Duterte. Yan ang mga survey. Nag-match yung numero eh. Ano sabi? In its inaugural Philippine Public Opinion Monitor or the Opinion Monitor, WR Numero found that only 10% expressed regrets. 10% pa nga eh. Over voting the elect President Bongbong Marcos, while 7.1% were unsure. The share of voters who do not regret their choice was also high across voter partisanship. Imagine. Mga supporters ng administration, happy kay PBB. Given na. Happy sila dyan, happy. Administration supporters, happy. Given na yan. Huwag na natin pag-usapan yan. Opposition supporters, 87.7. Imagine, PBBM single-handedly fulfilled na yung sama-samang babangon muli. Mag-isa lang siya eh. Hindi naman kayo sumusuporta sa kanya. Imagine, hindi rin bumoto sa kanya, happy. Independent voters, 82%. Siyempre, yung mga unsure, 78%. The sentiment is also shared by voters in income class D, pinakamataas sa class D, and then class E, slightly lower among class A, B, and C. Yan. WR Numero also found that 87.8% of respondents who voted for elect Vice President Sara Duterte did not regret their choice. Only 8.5% say they regret voting for Duterte and 3.7% were unsure. Kasama na ako dito sa 8.5.
Kasama na ako dyan. Oh. The portion of voters who have no regrets about voting Duterte was also high. Okay, so kasi hinihila siya ni PBBM eh. 87 sa admin supporters, opposition 89. Okay. Lalo na siguro ngayon, mas mataas sa opposition. So, ang sinurvey ay 1,457 adults, 18 and above across the country between November 24 to December 2023. Pinagsisisihan mo ba na yung ibinoto, yung pagboto kay Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 national elections? Hindi. 82.1%. Happy daw eh, happy! Happy to serve. Paano ngayon yan? Sino lang ba ang hindi happy? Kayong 20%. Kayo lang hindi happy. Pero ako hindi na ako happy dun sa kay Duterte. Kasama na ako dun sa unhappy with my vote. Pinagsisisihan ko talaga ngayon yan. Yung boto ko na yan kay VP Sara. Naglabas pala ng statement na pala ang Office of the Vice President. Tungkol dyan sa comment ni Lisa. Their answer is no answer. VP Sara Duterte hindi napapatulan ang pahayag ni FL Marcos. Ayaw nang patulan at hindi na magbibigay pa ng reaksyon si Vice President Sara Duterte sa naging pahayag ni First Lady Lisa Marcos. Kasunod ito, unang pahayag ng unang ginang na tila, ayan, so wala daw. So yan yung comment. The comment of the Vice President is no comment. Ano pa bang expect natin, di ba? Magugulat pa ba tayo dyan? Hindi na. Wala tipaklong. Walang gulatan dyan. Sana lang mag-usap sila. For their own sakes. Di ba? For their own sake. Kasi pangit din naman yung I mean, we're not talking about politics. No? Tabi na muna natin yung politika. Pero for their own sake, mas maganda na rin na isarado na nila yung yugto ng buhay nila. Ang problema lang talaga mga kotsero ito. Kasi base sa mga narinig ko last time, base lang naman sa mga narinig ko nung kasama ko pa yung mga Duterte Balahura supporters. Mukhang paubos na yung stock nila ng bala. Kasi binato na nila halos lahat. Binato na nila yung tampuhan daw between FL tsaka kay Aimee. Binato na nila yung nagsiselos, binato na nila yung na wrong send, binato na nila yung marami na silang binabato na yung drugs, binato na nila. Mga kotsero, once again, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. I'll see all of you tomorrow sa ating next Coach Jarrett Live. God bless you and see you again next time. Bye guys, see you tomorrow. Bye. Ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar na ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggang di nakasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?